Napanood ko lang, nag-crave na ako. Hello mga mamshi sa Japan, good morning! Ako nga po pala si Mami Roxanne, Hisashiburi. Magluluto nga pala ako ng killer pork sinigang. Bakit killer ka mo? Dahil igigisa natin ito. Hiniwa ko lang yung baboy ng paganito. At pwede rin na parang panglempo yung hiwa. At sinunod ko na rin yung panggisa natin. Tara, igisa na natin. Inuna ko muna ang sibuyas bago yung kamatis. At sinunod ko na rin yung baboy. At ito nga hindi ko na videohan pero nilagyan ko na nga pala ng sabaw. Ang ginamit ko ay yung hugas bigas, yung pangalawa. At nilagyan ko na rin nga pala ng sinigang mix. Ang gamit ko nga pala ay yung gabi. Di bale, hindi ko nga pala nilahat yung sinigang mix. Nagtira nga pala ako ng kaunti. At eto nga kumulo na at malambot na yung ating baboy. Ngayon naman ay kumuha naman ako ng ilang pirasong baboy dito. Di bale, hindi ko kinuha lahat dahil sila ate at bunso ayaw nila ng prito. Kaya naman pakukuluan at tinakpan ko muna. At ito nga yung mga kinuha kong baboy. Masarap sana kung may taba-taba pa ito. Ilagay ko na nga pala yung tinira kong sinigang. Di bale, pinahid at minasahid ko sa mga baboy. Make sure lang na lahat ay meron. At sumunod, nilagyan ko rin ng shoyu. Kaunti lang naman, pero pwede kayong gumamit ng Knorr seasoning kung meron kayo. Ngayon naman ay itatabi natin ito. Di bale, ida-dry natin ito. At pwede nyo rin nga pala itong ibilad sa araw. Make sure lang na hindi kakainin ng uwak. Dito sa Japan, ang dami kasi. At habang pinapatuyo ko yung baboy, ginawa at naghiwa na rin ako ng ibang sangkap na ilalagay ko sa sinigang na sabaw. Nung okay na nga, inaglagay nga pala ako ng lemon para dagdag asim na rin dito sa ating sinigang. Nilagay ko na rin nga pala yung ating radish, okra, talong at konting asin. Nag-init na nga pala ako ng mantika. Nung okay na, inilagay ko na nga pala itong baboy natin. Ibale, masyadong matalsik nga pala yung mantika, kaya mag-ingat kayo. Kaya naman, habang piniprito ko to, ay tatakpan natin. Kita nyo naman, di ba? Ang sakit kaya. At nung okay na nga lahat, ay sinunod ko ng lagyan ng horenzo or spinach yung ating sinigang. O siya, maya-maya okay na rin ito, kaya naman maghain na tayo. At eto na nga ang ating killer pork sinigang. Tara, kain po, itadakimasu! Grabe, habang nag-e-edit ako ay naglalaway pa rin ako. Baboy pa lang kasi, ay talagang pang killer sinigang talaga. Tara, kain po! May nakaraan ka bang unhealed pain, past trauma, o yung tinatawag na the wounds of our inner child? Kahit ako ay nagkaroon na rin nun. Yung bang hindi matapos na sakit at trauma na hanggang pagtanda mo'y dala mo pa rin? Tanong ko lang, ano ba yung inner child experience mo? Iba-iba yan. Meron niyang masaya, malungkot, sakit. Naka-input na yan sa ating memorya at feelings. Based on my experience, mahaba ang proseso ng paghilom ng inner child. You can go back to the past, i-define natin yung emotion na naramdaman natin nung oras na yon. Kesa kimkimin yung naipon na emotion sa past. It's about time to i-confront natin yon. At pag-usapan yung taong pagkakatiwalaan mo or yung professional na kaibigan. At isa pa sa ire-recommendo ko pa na pwedeng pagkatiwalaan 100% ay ang Diyos. At tulungan mo rin ang iyong sarili na pwede mo ring sabihin sa iyong sarili or sa inner child mo yung mga bagay na hindi mo narinig noon or kahit kailan hindi mo pa narinig. Tulad ng you are worthy, you are beautiful, you are loved, you are valued. At pwede mo ring i-visualize sa sarili mo na niyayakap mo ang batang sarili mo. At sa pagsabi, no one's gonna hurt you. It's going to be okay. I'm here for you. You are not alone. I realize very important pala ang pag-heal sa ating inner child dahil meron itong effect sa mga decisions natin sa buhay kahit sa relationship natin at makita ang ating sarili ngayon. Kung nahihiya ka or natatakot ka, sasabihin ko ito sa'yo. We may be a product of our past, but we need not be prisoners of it. We may not control who hurt us or what happened to us, but healing is our responsibility. Healing the inner child means addressing our unmet needs, wanting to break free from patterns and wanting a better version of ourselves. For me, healing is bravery, healing is humility, and healing is an act of self-love. Yun lang po, salamat!